Naranasan mo na bang mawalan ng pag-asa at sumuko sa buhay nang dahil sa kawalan ng pera? Yung hindi mo alam kung saan ka pa huhugot ng salapi para makabili ka ng iyong pagkain. Hindi alam kung ano ang mangyayari bukas dahil pakiramdam mo ay wala namang nagmamahal sa'yo. Kung ganoon mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang amoy ng nabubulok na basura ay pabango na para kay Mang Antonio. Sa 65 taon niya sa mundo, may higit 40 taon na niyang kasama ang amoy na yon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglamo ng dilim sa mga eskinita ng Maynila. Ang kanyang kariton na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ang kanyang naging trono, opisina at higaan. Ang bawat kalansing ng bote, bawat lukot na karton, at bawat piraso ng plastik ay gintong ipinagkakait sa kanya ng isang mundo na tila nakalimot na sa mga tulad niya. Kulubot na ang kanyang mga palad, mas makapal pa sa swelas ng mumurahing tsinelas. Ang kanyang likod ay permanenteng nakakuyod, parang laging nagbibigay galang sa lupang kanyang tinatapakan. Ang lupa ring pinagkukunan niya ng ikakabuhay. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay hindi ang sako ng kanyang basura sa kanyang likod, kundi ang tingin ng mga taong kanyang nadadaanan. "Hoy, Tanyong Bugok, andyan ka na naman. Ang baho-baho mo." Sigaw ni Aling Marites mula sa kanyang tindahan, sabay takip ng ilong na para bang si Mang Antonio ay isang salot. "Umalis ka nga sa tapat namin. Tinataboy mo ang customer ko." Dagdag pa nito, habang iwinawasiwas ang walis tingting na tila may pinapaalis na asong gala. Hindi na lamang umimik si Mang Antonio, sanay na siya. Ang mga salita ay parang mga langaw na lamang na dumadapo sa kanya. Nakakairita, ngunit bahagi na ng kanyang kapaligiran. Iginulong na lamang niya ang kanyang kariton, palayo sa mapanghusgang mga mata ni Aling Marites. Sa kanto, nakatambay naman si Mang Doming, kasama ang kanyang mga kainuman. Hawak ang isang bote ng murang alak. "Antonio, ano? Mayaman ka na ba sa mga basura mo?" Panguuyam ni Mang Doming, na sinundan ng malakas na tawanan ng kanyang mga kasama. "Baka naman may nakita kang ginto dyan. Bigyan mo naman kami ng pambili ng isang case." "Pagpasensyaan niyo na po ako." Mahinang tugon ni Mang Antonio, habang pinipilit na bilisan ang pagtulak sa mabigat na kariton. Ang init ng semento ay tumatagos sa manipis na tsinelas. Ngunit mas masakit ang init ng kahiyan na gumuguhit sa kanyang dibdib. Ganito ang bawat araw niya. Isang walang katapusang siklo ng pagkayod, pangungutya, at pag-iisa. Uuwi siya sa kanyang barong-barong sa ilalim ng tulay. Isang espasyong sapat lamang para makahiga ang kanyang pagod na katawan. Doon sa piling ng mga ipis at sa saliw ng tunog ng mga sakyan sa itaas, haharapin niya ang gabi. Ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang araw. Sa gabi, walang ingay na makakapagtakip sa bulong ng kanyang mga alaala. Ang kanyang yumaong asawa, ang anak na kinuha na rin ng dahil sa sakit ng kahirapan. Ang basura, ang naging kanlungan niya. Dahil sa mundo ng basura, walang nanguhusga. Lahat ay pantay-pantay na patapon. Isang gabing umuulan habang tinatapos ni Mang Antonio ang kanyang huling ruta. Isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito kalansing ng bote o lagaslas ng plastik. Ito ay isang mahinang paghikbi, halos malunod sa patak ng ulan. Sinundan niya ang tunog at dinala siya nito sa isang madilim na eskinita, sa likod ng isang saradong restaurant. Doon, sa tabi ng naglalakihang mga basurahan, nakasiksik ang isang maliit na bata. Nanginginig ito, hindi lang dahil sa lamig kundi marahil sa takot at gutom. Ang damit nito ay gusot at basa, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Dahan-dahang lumapit si Mang Antonio. "Bata,
Anong ginagawa mo dyan? Mahina niyang tanong. Maingat na hindi ito magulat. Hindi sumagot ang bata. Lalo lang itong sumiksik sa pader. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Huwag ka matakot, iho. Hindi kita sasaktan. Sabi ni Mang Antonio habang inaalis ang kanyang lumang jacket na nababasa na rin ng ulan. Ipinatong niya ito sa balikat ng bata. Nilalamig ka. Alika, sumama ka muna sa akin. May kaunti akong kanin doon at tuyo. Tumingala ang bata. Sa kabila ng dumi sa mukha nito, nakita ni Mang Antonio ang isang pares ng mga mata na puno ng pag-aalinlangan. Ngunit may bahid ng pag-asa. Dahan-dahan itong tumango. Inalalaya ni Mang Antonio ang bata patayo. Napakagaan nito. Tila isang sisiw na nahulog sa pugad. Isinakay niya ito sa kanyang kariton sa ibabaw ng mga malinis na karton na inilatag niya. Dito ka muna, iho. Atin ang itutulak ito para makasilong tayo. Sabi niya. Habang tinutulak niya ang kariton pabalik sa ilalim ng tulay, naramdaman ni Mang Antonio ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang layunin. Hindi na lamang basura ang laman ng kanyang kariton. Mayroon na itong isang buhay na kailangan niyang protektahan. Pagdating sa kanyang barong-barong, agad niyang pinunasan ang basahan ng bata. Kumuha siya ng malinis na tubig mula sa kanyang drum at pinaliguan ito. Ang dumi mula sa katawan ng bata ay humalo sa tubig at unti-unting lumabas ang maputi at makinis nitong balat. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang luma ngunit malinis na kamiseta na dati sa kanyang anak. Ayan, mas maaliwalas ka ng tingnan. Nakangiting sabi ni Mang Antonio. Ako si Tata Antonio. Ikaw, ano ba ang pangalan mo, iho? Kokoy po. Mahinang sagot ng bata habang nanginginig pa rin ng bahagya. Kokoy, magandang pangalan. Sabi ni Mang Antonio. Halika, Kokoy, kumain muna tayo. Inihain niya ang kanyang hapunan, isang platong kaning lamig at 2 piraso ng tuyo. Hinati niya ito at ibinigay ang mas malaking parte kay Kokoy. Tata Antonio, paano po kayo? Tanong ng bata, napansin ang maliit na bahagi na natira sa matanda. Ngumiti si Mang Antonio. Busog na ako, iho. Ang makita ka lang na kumakain, busog na ako. Sige na, ubusin mo na yan. Walang patumanggang kumain si Kokoy. Bawat subo ay tila isang biyaya. Matapos kumain, habang nakaupo sa nag-iisang banig ni Mang Antonio, nagsimula itong magkwento. Nawawala po ako, Tata Antonio, sabi ni Kokoy habang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Naglaro lang po ako sa park, sabi ni Mama. Huwag po akong lalayo. Pero may nakita po akong aso na maganda. Sinundan ko po. Tapos hindi ko na po alam kung paano po bumalik. Hinaplos ni Mang Antonio ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala. Bukas hahanapin natin ang mga magulang mo. Ngayong gabi, dito ka muna matulog. Ligtas ka dito. Salamat po, Tata Antonio, sabi ni Kokoy bago ito unti-unting dinalaw ng antok. Ibinigay ni Mang Antonio ang kanyang banig at unan kay Kokoy. Siya naman ay humiga sa mga pinagpatong-patong na karton. Habang pinagmamasdan ng mahimbing na natutulog na bata, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang puso. Ang barong-barong na dati kulungan ng kanyang kalungkutan ay biglang naging isang tahanan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na naramdaman ni Mang Antonio na siya ay nag-iisa. Kinabukasan, nagsimula ang bagong lumang buhay ni Mang Antonio. Kasama na niya si Kokoy sa pag-iikot. Tata Antonio, ano po yan? Tanong ni Kokoy. Tinuturo ang mga plastik ng bote. Ito, iho, ay yoko-yoko.
Kinokolekta natin para ibenta, para may pambili tayo ng pagkain. Paliwanag ni Mang Antonio. Tutulungan ko po kayo, masayang sabi ni Kokoy. Agad na tumulong ang bata sa pagpulot ng mga bote at paglagay sa sako. Ang dating mabigat na trabaho ay tila gumaan para kay Mang Antonio. Ang bawat kalye ay naging isang palaruan at ang bawat piraso ng basura ay isang kayamanan na kanilang pinagtutulungang hanapin. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi lingid sa mga mapanuring mata ng mga kapitbahay. Aba, tingnan mo yang si Tonyong Bugok, bulong ni Aling Marites sa isang kausap. Nag-ampun pa ng bata. Siguro ginagamit niya yan para mamalimos. O baka naman hinakaw niya lang yan. Kawawang bata. Segunda naman ang kausap niya. Mapapariwara lang ang buhay sa pulubing yan. Nakarating ang mga salita kay Mang Antonio. Nasaktan siya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Kokoy. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, hinarap siya ni Mang Doming, amoy alak na naman. Hoy, Antonio, kaninong anak yan? Huwag mong sabihin sa iyan, matagal ka ng byudo. Sigaw nito. Baka naman dinukot mo lang yan sa kung saan. Susumbong kita sa pulis eh. Yumuko si Mang Antonio habang hinila si Kokoy sa kanyang likuran para protektahan. Napulot ko lang ho siya, Ginoo. Hinahanap namin ang kanyang mga magulang. Palusot mo. Gamit mo lang yung bata para sa kaawaan ng tao. Patuloy ni Mang Doming. Hindi po yan totoo. Biglang sigaw ni Kokoy mula sa likod ni Mang Antonio. Mabait si Tata Antonio. Binigyan niya po ako ng pagkain at bahay. Nagulat si Mang Doming sa pagsagot ng bata. Bumuntong hininga ito at umalis na lamang. Nagbubulong-bulong. Niyakap ni Mang Antonio si Kokoy. Salamat, iho. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Sila po ang masama, Tata Antonio. Hindi po kayo. Sabi ni Kokoy habang nakayakap ng mahigpit sa matanda. Lumipas pa ang 2 araw. Ang ugnayan ni Mang Antonio at Kokoy ay lalong tumibay. Tinuruan ni Mang Antonio si Kokoy kung paano magbasa gamit ang mga lumang dyaryo na napupulot niya. Si Kokoy naman ay nagdala ng tawa at sigla sa buhay ng matanda. Ikwento niya ang tungkol sa kanyang malaking bahay, sa kanyang mga laruan at sa kanyang mama Elena at Papa Ricardo. Si Papa Ricardo po, laging nagbabasa ng dyaryo na malaki. Tapos si Mama Elena naman po, ang galing po niyang magluto ng spaghetti. Masayang kwento ni Kokoy. Mukhang mabait ang magulang mo, sabi ni Mang Antonio, habang may kaunting kerot sa kanyang puso, sa isiping malapit na silang maghiwalay. Siguradong hinahanap ka na nila ngayon. Sana po makita na po nila tayo, sabi ni Kokoy. Para po makilala na po nila kayo. Sasabihin ko po sa kanila na ikaw po ang superhero ko. Napangiti si Mang Antonio, isang superhero na basurero. Sino ang mag-aakala? Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ng pandesal na isinasawsaw sa kape, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Mang Antonio, buksan mo to! Mga pulis to! Kinabahan si Mang Antonio. Anong kailangan ng mga pulis sa kanya? Niyakap siya ni Kokoy. Dito ka lang sa likod ko, iho. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang 2 pulis at sa likod nila ay ang galit na mukha ni Aling Marites at ang osyosyong mga mukha ng iba pa nilang kapitbahay. Siya po yan, sir. Yan po si Antonio. May tinatago po siyang bata dyan sa loob. Turo ni Aling Marites. Ginoo, kailangan po naming pumasok. May report po kami tungkol sa isang nawawalang bata. Sabi ng isang pulis. Bago pa man makasagot si Mang Antonio, isang mag-asawang halatang mayaman ang sumingit mula sa likod ng mga pulis. Ang babae ay umiiyak at ang lalaki balisa. Nasaan? Nasaan ang anak namin? Umihikbing tanong ng babae.
Sa sandaling iyon, sumilip si Kokoy mula sa likod ni Mang Antonio. Nanlaki ang mga mata ng bata. Mama? Papa? Ang babae ay napasigaw. Ricardo, anak. Ricardo Jr. Tumakbo ang babae, si Senyora Elena pala, at niyakap ng mahigpit si Kokoy. Sumunod ang lalaki, si Don Ricardo, at niyakap ang kanyang mag-ina. Ang eksena ay puno ng luha, ng saya, at ng hindi mapantayang pasasalamat. Anak ko, Diyos ko, salamat. Salamat at buhay ka. Paulit-ulit na sabi ni Senyora Elena habang hinahalika ng buong mukha ni Kokoy. Mama, Papa, siya po si Tata Antonio. Inalagaan niya po ako, sabi ni Kokoy, sabay turo kay Mang Antonio na nakatayo lang sa isang tabi, tulala at hindi alam ang gagawin. Lumingon ang mag-asawa kay Mang Antonio. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit ang mga kapitbahay ay may ibang nasa isip. Ayan na, huli ka Tonyo, kidnapper, sigaw ni Aling Marites. Ikulong yan, pineperahan niya lang yung bata. Tumahimik kayo. Isang malakas na boses ang pumutol sa ingay, si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may otoridad at bigat. Tumingin siya ng masama sa mga nag-aakusa. Paano niyo nasasabi yan? Ang taong ito, ang nagligtas sa anak ko, sabi ni Don Ricardo bago bumaling kay Mang Antonio. Ang kanyang tingin ay lumambot. Ginoo, anong pangalan niyo? Antonio po, mahinang sagot ng matanda. Mang Antonio, wala akong sapat na salita para pasalamatan ka. Ilang araw na kaming hindi natutulog ng asawa ko. Nag-alok kami ng malaking pabuya pero walang nakakita sa anak namin. Ikaw na walang hinihing kapalit ang kumupkop sa kanya. Lumapit si Don Ricardo at tinawakan ang magaspang na kamay ni Mang Antonio. Tingnan niyo ang lugar na to. Tingnan niyo ang inyong pagkain, sabi niya, habang tinitingnan ang kalahating pandesal sa mesa. Halos wala na kayong maibigay, pero ibinigay niyo ang lahat para sa anak ko. Hindi namin ito malilimutan. Wala po yun, sir. Ginawa ko lamang po ang tama. Nahihiyang sabi ni Mang Antonio. Mama, Papa, huwag niyo pong iwan si Tata Antonio, sabi ni Kokoy. Superhero ko po siya. Ngumiti si Senyora Elena sa gitna ng kanyang pagluha. Lumapit siya kay Mang Antonio. Mang Antonio, hindi po kami alis dito nang hindi po kayo kasama. Po? Paano po? Nagugulo ang tanong ni Mang Antonio. Simula sa araw na to, hindi ka na isang basurero, matatag na sabi ni Don Ricardo. Hindi ka natitira dito. Titira ka na sa bahay namin. Ikaw ang magiging Lolo Antonio ng anak ko. Aalagaan ka namin tulad ng pag-aalaga mo sa pinakamahalaga naming yaman. Natigilan si Mang Antonio. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang overwhelming na damdamin ng kasiyahan at pagtataka. Pero, hindi po ako karapat-dapat. Ikaw ang pinaka-karapat-dapat sa lahat. Halika na po. Iwanan na po natin ang lugar na to, sabi ni Senyora Elena. Sa harap ng mga matang nanlalaki sa gulat ng kanyang mga kapitbahay, inalalaya ni Don Ricardo at Senyora Elena si Mang Antonio palabas ng kanyang barong-barong. Si Aling Marites ay napanganga, di makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Mang Doming, na kararating lang ay napatigil sa pag-inom, bumagsak ang panga. Isinakay si Mang Antonio sa isang magarang kotse, kasama si Kokoy na masayang nakakapit sa kanyang braso. Habang paalis ang sasakyan, tanaw ni Mang Antonio ang kanyang kariton na naiwan sa gilid ng kalsada. Ang kariton na naging saksi sa lahat ng kanyang hirap at pag-iisa. Ngayon, iiwanan na niya ito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o
o malulungkot. Pagdating sa mansyon ng mga De Villa na mangha si Mang Antonio, ang bahay ay parang isang palasyo. Sinalubong sila ng mga katulong na nakapila. Ihanda ang guest room para kay Mang Antonio, utos ni Don Ricardo. At ipaghanda niyo siya ng masarap na pagkain. Simula ngayon, bahagi na siya ng pamilyang to. Dinala ni Mang Antonio sa isang malaking kwarto na may malambot na kama at sariling banyo. Pinaliguan siya at binihisa ng mga bago at malilinis na damit. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin, halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Ang matandang basurerong marungis at mabaho ay napalitan ng isang disenteng lolo na may malinis na kasuotan. Sa hapagkainan, pinaupo siya sa kabisera. Ang lamesa ay puno ng pagkain na sa panaginip lang niya nakikita. Kumain po kayo, Lolo Antonio, sabi ni Kokoy, na ngayon ay Ricardo Jr. na ulit. Pero para kay Mang Antonio, siya pa rin ang batang si Kokoy. Salamat, iho. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Mang Antonio habang nangingilid ang luha. Kinabukasan, ipinasyal ni Don Ricardo si Mang Antonio sa kanilang hardin. Mang Antonio, gusto kong malaman mo. Simula ni Don Ricardo. Alam kong iniisip mo na isa lang itong pabuya. Pero hindi. Ang totoo, kailangan ka namin. Po? Bakit niyo po ako kailangan? Dahil sa'yo, nakita namin kung ano ang tunay na mahalaga. Sa'yo natutunan ng anak ko ang kahulugan ng kabaitan sa gitna ng kawalan. At sa'yo ko nakita ang isang ama. Ang ama na marahil ay hindi ko naibigay kay Ricardo Jr. Dahil sa sobrang abala ko sa trabaho. Gusto ko manatili ka dito para gabayan siya. Para gabayan kaming lahat. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng pamilyang De Villa si Mang Antonio. Hindi bilang katulong, kundi bilang isang iginagalang na miyembro ng pamilya. Kalaro niya si Kokoy, kausap niya si Don Ricardo tungkol sa buhay, at katulong niya si Senyora Elena sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang mga kamay na dating sanay sa pagbubungkal ng basura ay natutong mag-alaga ng mga rosas. Isang araw nagpasya si Mang Antonio na bisitahin ang dati niyang lugar. Nagpahatid siya sa driver ng pamilya. Pagbaba niya ng kotse, lahat ng mga mata ay nasa kanya. Nakasuot siya ng malinis na polo at pantalon. Nakita niya si Aling Marites sa tapat ng tindahan nito. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Magandang umaga, Aling Marites, bati ni Mang Antonio. Magandang umaga po, Mang Antonio. Nauutal, nasagot ni Aling Marites, puno ng hiya. Lumapit din si Mang Domeng na hindi kasing lasing sa pagkakataong yon. Mang Antonio, pasensya ka na sa mga nasabi ko dati. Ngumiti lamang si Mang Antonio, isang ngiting puno ng pagpapatawad at pag-unawa. Wala na yon, ang mahalaga yung ngayon. Iniwan niya sila roon, nakatayo at tulala. Napanganga sa pagbabagong kanilang nasaksihan. Ang basurerong dati nilang tinatawanan at ipinagtatabuyan ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan. Hindi mayabang, kundi may dangal. Ang dangal na hindi ibinibigay ng pera, kundi ng isang pusong puno ng kabutihan. Habang pabalik sa kotse, napatingin si Mang Antonio sa langit. Naalala niya ang mga gabing nag-iisa siya. Tinatanong ang Diyos kung bakit ganoon ang kanyang kapalaran. Ngayon, alam na niya ang sagot. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay isang mahabang daan patungo sa isang batang nagngangalang Kokoy. Ang batang nailigtas niya sa kanya mula sa basurahan ng kalungkutan at nagdala sa kanya sa isang tahan ng puno ng pagmamahal. Ang yaman pala hindi laging nakikita sa dami ng pera.
Minsan, natatagpuan ito sa isang simpleng pag-abot ng kamay sa isang taong nangangailangan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang aking istorya. Sana ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.